Proud na proud si Sharon sa kanyang anak dahil bukod sa pagiging matangkad, gwapo at edukado, ay nagtatrabaho ito bilang programmer sa isang oil company. 2 taon pa lamang mula noong graduate sa kolehiyo si Michael, pero heto siya ngayon at isa ng department head. Malaki ang kinikita kumpara sa mga kasing edad niya. Narating niya ang lahat ng ito dahil sa sariling pagsisikap. Nang malaman ni Sharon ang magandang balita ay talagang napahagulgul siya ng iyak dahil sa sobrang kasiyahan. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nangyari ang matagal niya nang ipinapanalangin. Dahil maayos naman ang sweldo ay nakapag-loan si Michael upang makakuha ng isang condo unit sa Maynila. Habang ginagawa pa ang renovation sa nasabing condo unit ay doon pa rin tumutuloy si Michael sa kanilang lumang bahay kasama ang kanyang ina. Masaya naman si Sharon sa bagay na ito. Alam niyang nasa tamang edad na si Michael at hindi magtatagal ay magkakaroon na rin ng sariling pamilya sa ayaw niya man o sa gusto. Bubukod na ito at hindi niya na palaging makikita. Pero hanggat hindi pa iyon nangyayari ay gusto niyang sulitin ang bawat oras na kapiling niya ito. Araw-araw, nilulutuan niya si Michael ng paborito nitong ulam at siya na rin ang namamalansya ng mga uniforme nito. Tuwing gabi, pagkarating ni Michael ay agad niyang tinatanong kung kumusta naman ang trabaho. Nasanay na siyang magtanong ng ganito kahit noong nag-aaral pa ang kanyang anak. Pero nitong mga nakaraang linggo ay napapansin niya na late nang nakakauwi si Michael. Sigurado si Sharon na mayroon na itong kasintahan pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang hindi pa handa si Michael na ipakilala ang babae sa kanya. Madalas, nai-imagine ni Sharon kung anong klaseng manugang ang ipakikilala sa kanya ni Michael. Kung siya ang tatanungin, ang gusto niya sana ay yung nakatapos din ng pag-aaral at nagmula sa maayos na pamilya. Total, deserve naman ni Michael ang ganoong klase ng babae. Kahit papaano, proud si Sharon sa kanyang sarili dahil napalaki niya ng maayos ang kaisa-isang anak. 40 taong gulang na siya noong ipinagbuntis niya si Michael. Noong dalaga pa si Sharon ay talagang iginugol niya ang oras at panahon sa pag-aaral dahil ayaw niyang bumalik sa napakalayong probinsya na kanyang pinagmulan. Ang lugar kung saan puro puno at mga alagang hayop lamang ang makikita. Iniwan niya ang pamilya sa probinsya sa pag-asang nasa Maynila ang swerte. Matalino si Sharon, kaya laking pasasalamat niya nang matanggap sa full scholarship ng universidad. Kasabay noon ang pagtatrabaho niya sa isang fast food chain tuwing hapon hanggang gabi na minsan ay inaabot pa ng madaling araw. Nagbunga naman ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil nang makagraduate ay agad siyang nakapagtrabaho sa isang accounting firm habang nagre-review sa board exam upang maging certified public accountant. Sa sobrang busy ni Sharon ay hindi niya na naiisip pa ang tungkol sa love life o anumang bagay na hindi related sa kanyang trabaho. Maganda si Sharon, kaya maraming kalalakihan ang nakakagusto at nanliligaw sa kanya. Pero noong mga panahong iyon ay wala pang interes ang dalaga. Ang tanging nasa isip niya ay magkaroon ng maayos na buhay nang sa gayon ay makatulong sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Habang ang mga kasing edad niya ay nangangarap na magpakasal at bumuo ng sariling pamilya, si Sharon naman ay sinisipagan upang makakuha ng mga kliyente. Makalipas ang 10 taon mula nang makagraduate sa kolehiyo, sa wakas ay nakaipon si Sharon ng sapat na halaga upang makabili ng sariling bahay. Napakasaya niya noong unang gabi na matulog siya sa sariling bahay. Sa edad na 32 ay mayroon siyang maayos na sweldo at isa ng chief accountant sa isang kumpanya. Noong mga panahong iyon ay sumagi na rin sa isip niya ang tungkol sa pag-aasawa. Kaya naman, nagsimula siyang makipag-blind date sa pagbabakasakaling matagpuan ang lalaking makakasama habang buhay. Sa edad niya ay medyo mahirap ng mag-asawa, lalo na't ang tingin ng iba ay matanda na siya para magkaanak. Maraming lalaki ang katrabaho ni Sharon na talagang pasok sa kanyang standards. Pero may isang problema. Lahat sila ay nakasuot na ng engagement ring o di naman kaya ay wedding ring. Hay nako, ang swerte naman ng mga asawa at kasintahan nila. Napabuntong hininga na lamang na wika ni Sharon. Pero sabi nga nila, kung ano ang para sa'yo ay para sa'yo.
hindi mo man hanapin ay kusang darating. Isang gabi, dahil pagod na sa trabaho ay napagpasyahan ni Sharon na mag-taxi na lamang pauwi. May pagkamadaldal ang driver at mula sa kinauupuan ni Sharon ay nakikita niyang gwapo ito at medyo bata pa. Sigurado ay mas bata sa kanya ng mga 7 taon. Hindi nagtagal, ang mga biro ni Brent ang naging dahilan ng pagtawa ni Sharon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parabang ang gaan ng loob niya rito. Naikwento niya tuloy ang buhay niya, isang bagay na hindi niya naman ginagawa, lalo na't hindi niya ito kilala. Napadasal tuloy siya na sana ay magkaroon ng traffic para mas matagal pa silang makapag-usap. Ang hindi niya alam ay ganoon din pala ang iniisip ng taxi driver. Kaya naman, sa halip na dumaan sa shortcut ay mas pinili nito ang mas malayong ruta. Bago tuluyang bumaba ng taxi ay nagkapalitan muna sila ng cellphone number. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Brent dahil ito ang sumundo sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, noon lamang ni Sharon naramdaman ang ganoong kilig at pagmamahal. Pakiramdam niya ay si Brent ang nagbibigay ng lakas at liwanag sa madilim at tahimik niyang mundo. Hindi nagtagal, tumira si Brent sa bahay ni Sharon. Napakasaya niya dahil sa wakas ay hindi na siya makikipagsiksikan sa bahay ng kanyang mga magulang. Yung ate niya kasi ay nakipaghiwalay sa asawa, kaya umuwi sa kanila kasama ang 3 anak. Mula noong magsama sila ni Brent ay energetic at palagi nang nakangiti si Sharon. Araw-araw siyang pinapasaya ng kasintahan. Napakamaalaga nito at masarap pang magluto. Siya na rin ang naglilinis at naglalaba. Ngunit ang masayang love story na iyon ay hindi rin nagtagal. Makalipas ang ilang taon ay natuklasan ni Sharon na ginagamit lamang pala siya ni Brent. At kung hindi dahil sa nangyaring insidente ay marahil nabibilog pa rin ito ang kanyang ulo. Mula noong nagsama sila ni Brent sa iisang bubong ay huminto na rin ito sa pagtatrabaho bilang taxi driver. Noong una, kinumbinsi niya si Sharon na talagang mahirap maging taxi driver lalo na kung matapat siya sa sigang customer. Hanggang ibinalita na nga ni Brent na nagsara daw ang taxi company, dahilan para mawalan siya ng trabaho. Natuwa naman si Sharon dahil inisip niya na sa wakas makakahanap si Brent ng trabaho na hindi masyadong delikado. Isa pa ay natatakot rin siya na baka may maisakay ito sa taxi na maganda, mas bata at sexy na babae. Tapos mahulog rin ang loob sa isa't isa. Baka hindi niya kayanin kung ganon kapag nagkataon dahil talagang mahal niya si Brent. Noong una, nakita niya namang nag-a-apply ito ng trabaho at minsan pa nga ay nagpapaalam na pupunta raw sa job interview. Ngunit sa kasamaang palad ay palaging nare-reject. Huwag kang mag-alala, kasya naman sa ating 2 sweldo ko. Hindi mo naman kailangang magmadali na humanap ng trabaho. Minsang wika ni Sharon sa kasintahan. Sinunod naman iyon ni Brent. Hindi niya minadali ang paghahanap ng trabaho, subalit minsan ay tumatanggap siya ng sideline. Minsan ay lumalabas siya ng 10 oras ng gabi at may mga pagkakataon din na hindi siya umuuwi ng ilang araw. Pag uwi ni Brent ay palagi itong masaya. Hindi naman nag-iisip ng masama si Sharon dahil ang akala niya ay nagtatrabaho ito. Ngunit isang araw, nagtungo si Sharon sa kabilang bayan upang mag-audit sa kabilang branch ng kumpanya. Nagkataon naman na nagpaalam si Brent na mayroon siyang trabaho at baka 2 araw daw siyang hindi makakauwi. Pagkatapos mag-audit ay naghapunan si Sharon sa isang restaurant at doon niya nasaksihan ang isang masakit na katotohanan. Sa kabilang mesa ay nakaupo ang isang binata na talaga namang napaka-sweet sa babae na kanyang katabi. Magkahawak pa sila ng kamay at nagpapalitan ng matatamis na salita. Panay pa ang halik ng lalaki sa noo ng sexing kasintahan. Yun nga lang, may isang problema. Si Brent ang lalaking iyon. Hindi niya napansin si Sharon dahil busy siya sa pakikipaglampungan. Napakuyom na lamang ang palad ni Sharon. Pero nagpapasalamat na lang din siya dahil hindi siya napansin ni Brent. Ayaw niya ring mag-iskandalo roon lalo na't kasama niya ang ilang kaopisina. Isa pa, kailangan niya ring makapag-isip-isip muna bago kausapin si Brent. Pagka-uwi ng bahay ay dali-daling pumasok sa kwarto si Sharon. Doon siya humagulgol ng iyak.
Mahal na mahal niya si Brent pero niloloko lamang pala siya nito. Sayang, marami na silang pinagsamahan. Maging ang pangalan ng kanilang magiging mga anak ay napag-usapan na nila. Pero ang lahat ng iyon ay naglaho na. Ngunit ang mga nasaksihan niya sa restaurant kanina ay malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isip. Alam ni Sharon na mayroon din siyang pagkakamali. Nagkamali siya dahil buo ang tiwala na ibinigay niya sa isang lalaki na walang balak na maghanap ng trabaho. Okay lang naman sana kung ilang buwan matenga pero ang ilang taon ay sobra-sobra na. Kunwari pa'y nagtatrabaho, yun pala'y nakikipagkita na sa ibang babae. Tulad ng dati, sinikap ni Sharon na kumalma at mag-isip ng maayos. Sa wakas ay natauhan na rin siya, kaya naman pinalayas niya si Brent. Hindi lamang sa apartment, kundi pati na rin sa buhay niya. Noong una ay nagpapaliwanag pa si Brent. Marami siyang dahilan, kesyo mali daw ang inaakala ni Sharon. Hindi niya raw magagawa ang manloko dahil mahal na mahal niya ito. Dumating sa punto na halos magmakaawan ang lalaki, magkabalikan lamang sila. Pero nang mapagtanto niya na wala na talagang pag-asa, ay sinabi nito ang mga masasakit na salita. Sharon, wag na tayong magpanggap. Matanda ka na para sa akin. Kaya normal lamang na magkagusto ako sa mas bata at mas maganda. Yung kapareho ko ng interes. Di tulad mo, puro trabaho na lang. Akala mo kung sinong boss, tsaka di ka naman sexy. Wika ni Brent bago tuluyang umalis ng apartment. Sa totoo lang ay nasaktan si Sharon dahil totoo naman ang lahat ng sinabi nito. Pagkatapos ng hiwalayan ay nawalan siya ng gana sa mga lalaki. Ayaw niya ng magkaasawa pero nandoon pa rin ang pagnanais niya na magkaanak. Paminsan-minsan ay nakikipagrelasyon pa rin si Sharon sa pagbabakasakaling mabuntis pero hindi naman iyon nangyayari. Naisip niya rin na baka siya ay baog. Gusto sana niyang magpa-check up pero natatakot siyang makita ang resulta. Walang asawa at walang anak. Pero okay lang yon, may trabaho naman ako. Minsang bulong ni Sharon sa sarili. 40 taong gulang na siya noon kaya halos mawala na talaga siya ng pag-asa. Nang bigla naman niyang nakilala si Gary, ang kaibigan ng may-ari ng kumpanya at hiwalay sa asawa. Sa unang date, inimbitahan siya ni Gary na kumain sa isang mamahaling restaurant at binigyan pa siya ng regalo. Paminsan-minsan, tinutulungan rin siya nito sa trabaho. Kahit wala gaanong nararamdaman si Sharon kay Gary tulad ng pagmamahal niya noon kay Brent, binigyan niya ang sarili na muling magmahal, lalo na't kamahal-mahal naman si Gary. Maayos ang kanilang relasyon at magkasundo sa maraming bagay. Noong mag-propose ito ay agad niyang tinanggap upang maging legal ang kanilang pagsasama. Pero bago iyon, ipinaalam niya muna kay Gary na hindi sila magkakaroon ng anak dahil maraming beses niya nang sinubukan pero hindi naman siya nabubuntis. Ayon naman kay Gary ay okay lang yon dahil naranasan niya na ang maging isang ama. Sa katunayan, ang panganay na lalaki ay nagtatrabaho na habang ang pangalawa naman ay babae at graduating na sa kolehiyo. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay nadiskubre ni Sharon na siya pala ay nagdadalang tao. Wala siyang mapaglagyan ng tuwa. Napaluha siya dahil sa wakas ay matutupad na ang matagal niya ng pangarap. Ganoon din si Gary. Sa katunayan, may naisip na siyang pangalan kung sakaling lalaki ang kanilang magiging anak. Gusto niya raw ay Michael, alinsunod sa pangalan ng namayapa niyang ama. At nagkatotoo naman ito. Lalaki nga ang magiging anak nila. Subalit hindi na nakita pa ni Gary ang bata sapagkat pumanaw siya matapos atakihin sa puso. 49 na taong gulang pa lamang si Gary noon. Napakasakit para kay Sharon ang pangyayaring ito pero kailangan niyang magpakatatag. 7 buwan lamang ipinagbuntis ni Sharon si Michael kaya may kapayatan ito at talagang kinakailangan ng dobling ingat, atensyon at pagmamahal. Bukod roon ay maraming gasto sa ospital dahil sa mga nakitang karamdaman ng sanggol tulad ng cerebral palsy. Hindi sumuko si Sharon. Naghanap siya ng mga espesyalista at ospital na maaaring tumulong sa kanila at naging maganda naman ang resulta.
Noong magsimulang mag-aral si Michael ay hindi lamang siya malusog, kundi talagang matalino kumpara sa kanyang mga kaedad. Mahilig siya sa musika at sa katunayan ay ilang beses na siyang nakakuha ng award. Noong nasa high school na si Michael, nagkaroon siya ng interes sa computer programming na siya namang sinuportahan ni Sharon. Magkasama silang bumibili ng mga gamit at kung ano-anong gadgets. Naging maganda naman ang resulta noon dahil maraming karangalan ang natatanggap ni Michael mula sa mga kompetisyon, hindi lamang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang isang ina, gusto ni Sharon maibigay ang lahat sa kaisa-isang anak. Mahirap ito lalo na kung pera ang pag-uusapan. Mag-isa niyang itinataguyod si Michael at sa dami ng gastos, kinakailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Sa kabila nito ay napagtanto ni Sharon na marami rin namang advantages ang magkaroon ng anak sa edad na 40. Marami siyang nakikita ng mga maagang nagsisipag-asawa pero hindi nagiging responsable dahil mas inuuna ang sarili at pagpapaganda o kaya naman pakikipagkita sa mga kaibigan at minsan hindi na natutupad ang pangarap dahil kailangang mag-resign sa trabaho upang matutukan ang anak. Samantalang siya ay sawa na sa buhay dalaga. Maayos na ang trabaho, may sapat na ipon kaya kahit naging single mom ay nagawa niya ng maayos ang kanyang responsibilidad bilang isang ina. Noong nasa kolehiyo si Michael ay wala silang naging problema dahil masipag itong mag-aral. Ngunit noong nasa 4th year college na ito ay biglang nagbago ang lahat. Para bang naging ibang tao na si Michael dahil sa mga bago nitong kaibigan. Noong una ay natutuwa si Sharon dahil sa wakas ay natututunan ng kanyang anak ang makisama sa ibang tao. Hindi tulad dati na puro aral lamang ang inaatupag nito. Pero di nagtagal, unti-unti niyang napapansin na inuumaga na ito kung umuwi dahil madalas ay nasa club ito at umiinom ng alak. Nagpatuloy ito hanggang pati ang grado niya sa paaralan ay nadamay. Kinausap rin siya ng dean na kung hindi magtitino si Michael ay posibleng hindi ito makagraduate. Laking gulat ni Sharon sa kanyang natuklasan. Sinubukan niyang kumprontahin si Michael pero sa halip na makinig ay nagalit pa ito at sinigawan siya sa unang pagkakataon. Narinig niya rin ang pagmumura nito kapag may kausap sa cellphone na dati ay hindi naman niya ginagawa. Dahil rito, binawasan ni Sharon ang perang ibinibigay niya kay Michael. Kung dati ay sobra-sobra, ngayon ay tamang pamasahe at pambili ng pagkain na lamang ang ibinibigay niya. Pero nagpatuloy pa rin ang paglabas nito tuwing gabi hanggang natuklasan niya kung saan kumukuha ng pera si Michael. Nawawala ang ilang alahas niya sa kabinet. Pero sa tuwing kukumprontahin niya si Michael ay hindi naman siya nito pinapansin o kaya naman bigla na lang siyang lalayasan. Minsan pa, halos 1 linggong itong hindi umuuwi. At nang bumalik ito ay akala mong isang pulubi, putlang-putla at marumi ang suot na damit. Sinisisi ni Sharon ang mga kabarkada ng kanyang anak na hindi naman niya kilala sino man sa mga ito. Bilang isang ina ay hindi niya magawang sukuan ng anak kahit pa pagod na siyang kausapin ito. Ni ayaw sumama ni Michael sa doktor at lalong ayaw rin layuan ang mga bagong kaibigan. Anak, hindi mo ba nakikita? Hinihila ka nila pababa. Ikaw ang pinakamagaling sa klase mo mula noong nasa elementary ka pa lang. Hinahangaan na programmer. Malayo na ang narating mo anak at wag mo namang sayangin ang buhay mo. Baka magsisi ka sa huli. Pwede kang magbago hanggat may pagkakataon ka pa. Mama, pero kapag kasama ko sila nagiging totoo ako sa sarili ko. Hindi ako perpekto tulad ng inaakala nyo. Ngayon ko lang naranasan ang kumawala sa pressure na ibinibigay nyo sa akin mula nung bata pa ako. Tanggapin nyo na. Ganito na talaga ako. Masakit para kay Sharon ang marinig ang mga salitang iyon. Siya ba ang problema kung bakit naging ganito si Michael? Kasalanan ba kung nangarap siya na magkaroon ito ng maayos na kinabukasan? Masama ba siyang ina para magrebelde si Michael at para pagnakawan siya nito? Makalipas ang halos 1 taon na puro inom at lakwat siya, isang araw ay biglang nagbago si Michael. Naging normal ito katulad ng dati. Parang isang himala ang nangyari sa isip-isip ni Sharon.
Hindi na ito pumupunta sa club at maaga na ring umuuwi ng bahay. Nag-aral siyang mabuti na ikinatuwa maging ng kanyang mga professor. Napagtanto ni Sharon na baka talagang ganoon. Lahat naman tayo ay dumadaan sa punto na napapagod at gusto ring makawala sa mga problema ng buhay. Iba-iba nga lang ng paraan. Humingi ng tawad si Michael sa lahat ng kanyang nagawa. Mama, sorry po. Alam kong nasaktan ko ang kalooban ninyo. Nahihiya ako sa inyo na kayo kong wika nito. Sorry po kung ininsulto at sinisi ko kayo at kung kinuha ko ang mga alahas ninyo para gamitin sa bisyo na hindi naman dapat. Alam kong marami kayong sakripisyo para sa akin tapos ganito lang ang iginanti ko sa inyo. Anak, okay lang. Nakaraan na yon. Ang mahalaga naman ay alam mong nagkamali ka at inaayos mo ng buhay mo. Thank you, Mama. Pangako ko sa'yo na hindi ko na yung gagawin ulit. Tsaka ibabalik ko yung mga kinuha ko sa'yo kapag may trabaho na ako. Tinupad naman ito ni Michael. Nakagraduate siya at nakakuha agad ng magandang trabaho. Noong mga panahon na yon ay tuluyan ang nagretiro si Sharon. Sa unang sweldo ni Michael, binilhan niya ng alahas ang kanyang ina. Mas naging malapit pa sila sa isa't isa, lalo na noong bumili si Michael ng bagong apartment. Namamasyal sila tuwing holiday. Parang walang sikreto sa kanilang mag-ina dahil palagi silang nag-uusap. Kahit hindi binabanggit ni Michael, alam ni Sharon na mayroon na itong kasintahan. Pero ayaw pang ipakilala sa kanya sa hindi malamang dahilan. Hindi naman siya nagtatanong dahil iniisip niya na nasa tamang edad na ito. Gayunpaman, kahit kailan ay hindi na ikwento ni Michael ang dahilan kung bakit bigla itong nagbago noon. Anong klaseng kaibigan ang mayroon siya at papaanong bumalik siya sa dati. Minsan ay nababanggit na iyon ni Sharon pero wala namang imik ang kanyang anak. Marahil ay ayaw nitong balikan pa ang mga pangyayaring iyon. 64 na taong gulang na si Sharon at alam niyang kaunting oras na lamang ang nalalabi sa kanya. Kaya ang hiling niya, sana ay mag-asawa na si Michael nang sa gayon ay maranasan niya naman ang magkaapo. Mama, may pabor sana kong hihingin sa'yo. Pwede bang maghanda kayo ng pagkain para sa hapunan? Alam kong masarap kayong magluto. Siya nga pala, hindi para sa akin yan, Mama. May bisita tayo. Ipapakilala ko sa inyo ang nobya ko. Bakit ngayon mo lang sinabi, anak? Sana nakapaghanda tayo ng mas marami. Kaya nga di ko sinabi sa inyo agad dahil gusto kong simple lang yung hapunan. Yun din naman ang gusto ni Charis. Charis pa lang pangalan ng nobya mo? Sige na, Mama. Mamaya na lang tayo mag-usap. Dali-daling nag-grocery si Sharon upang mamili ng pagkain na iluluto. Excited na siyang makilala ang babaeng bumihag sa puso ng kanyang anak. Kinagabihan, nakangiting binuksan ni Sharon ang pinto upang salubungin ang magkasintahan. Payat ang babae at mukhang mahiyain. Desente naman ang suot nitong damit. Pumasok ka, iha, nakangiting wika ni Sharon. Maganda ito at magalang ang pananalita. Mukhang mas bata rin siya kumpara kay Michael. Ma, siya si Charis. Pagka-graduate niya sa nursing school ay nakapagtrabaho siya sa private hospital. Maganda ang propesyon na napili mo, iha. Pero bakit hindi mo ituloy ang pagdodoktor? Hindi kaya wala siyang ambisyon, tamad o baka naman hindi siya matalino? Sa isip-isip ni Sharon. Napag-alaman niya rin na ilang taon na palang magkasintahan ng dalawa. Nagkakilala raw sila sa sakayan ng bus nang minsang malakas ang ulan. Si Charis ang aking guardian angel, wika pa ni Michael. Ngumiti si Sharon pero sa kabila ng mga ngiting iyon ay nakakaramdam siya ng selos. Tinanong niya si Charis tungkol sa pamilya nito. Mahirap po ang buhay namin sa probinsya, kaya nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. 4 kaming magkakapatid pero ako lang yung pinalad na makapunta dito. Nakakuha po ako ng full scholarship pero hindi yun sapat para sa mga gastusin at projects. Kaya nag-part-time job po ako sa fast food chain. School po sa umaga, trabaho sa gabi, hanggang nakilala ko po si Michael. Nakikinig lang si Sharon sa kwento nito pero sa isip-isip niya ay marami na ang nabubuo niyang haka-haka. Hindi na nakapagtataka kung bakit na-inlove ang probinsyanang ito sa aking anak.
Sa bagay, may pinag-aralan ng anak ko, may maayos na trabaho at gwapo pa. Siguro ang anak ko ang naiisip niyang solusyon sa kahirapan. Baka naman kaya nagustuhan niyang anak ko ay dahil magandang trabaho. Baka kapag naikasal na sila ay lumabas ng tunay niyang kulay na mukha siyang pera. At hindi pa yun nakikita ni Michael dahil in love siya sa babaeng ito. Pero hindi mangyayari yun. Kakausapin ko si Michael. Hindi pa naman huli ang lahat. Pinangarap kong makapag-asawa si Michael ng babaeng ka-level niya ng buhay. Nakikita ni Sharon na talagang in love si Michael kay Charis. Parang siya noon na bulag sa pagmamahal sa isang taxi driver. Ilang taon din siya bago natauhan matapos ang panloloko at panggagamit nito sa kanya. Ayaw niyang maranasan ni Michael ang ganoon. Nakangiti pa siya noong umalis si Charis. Mama, anong sa palagay mo kay Charis? Cute siya anak. Seryoso na ba talaga kayo sa isa't isa? Oo naman ma. Mahal ko siya higit pa sa buhay ko. At bala ko siyang pakasalan bago matapos ang taon. Pero anak, siguro hindi kayo dapat nagmamadali. Hindi naman sa pinipigilan ko kayo pero ang kasal ay seryosong commitment. Sabi nga nila, hindi yan parang kanin na isusubo at iluluwa kapag napaso. Ma, may problema ba? Hindi mo ba gusto si Charis? Anak, hindi naman sa hinuhusgahan ko siya. Pero sa nakikita ko sa probinsya ng iyon ay gagamitin ka lang para makaahon sa hirap at ayaw kong mangyari yun. Sa tingin nyo ba, pwede lang akong mahalin dahil sa kotse, sa bahay at sa sweldo na mayroon ako? Hindi ba pwedeng minahal niya ako sa kung sino ako? Anak, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Bilang isang ina, gusto ko yung the best para sa'yo. Hindi kayo match sa maraming bagay. Huwag kang magmadali na magpakasal dahil baka makahanap ka pa ng ibang babae na mas mamahalin mo at magpapasaya sa'yo. Anak, hindi ko na ikwento sa'yo pero naranasan ko na yan noon at talagang nasaktan ako. Ma, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Charis kasi hindi mo siya kilala. Alam ni Sharon na kung ipagpapatuloy niya pa ang pagsasalita ay tuluyan silang magkakasamaan ng loob ni Michael kaya mas pinili niyang tumahimik. Hindi rin naman makikinig si Michael dahil nabubulag pa ito sa pag-ibig. Ma, nakalimutan mo na ba? Lumaki ka rin sa probinsya. Galing ka rin sa mahirap na pamilya tulad ni Charis. Pero Michael, hindi ako gumamit ng ibang tao para makaahon sa hirap. Nakamit ko ang lahat ng meron ako sa sarili kong pagsisikap. Pero ma, sorry anak, wala naman akong magagawa kung siya talaga ang gusto mo. Ikaw naman ang makikisama at hindi naman ako. Mula noong araw na iyon ay hindi na sila nagkaroon pa ng pagtatalo tungkol kay Charis. Pero pag may pagkakataon, ipinapaalala ni Sharon na huwag madaliin ang pagpapakasal. Minsan ay halos magmakaawa na si Michael sa kanyang ina para lamang pakisamahan ito ng maayos si Charis. Kahit napipilitan ay ginagawa ni Sharon. Pero minsan ay hindi niya talaga mapigilan na maging prangka. Charis, bakit hindi ka mag-aral para maging isang doktor? Hindi mapigilang wika ni Sharon. Marami na kasi sa mga kaibigan at kakilala niya ang nagtatanong kung ano ang propesyon ng mapapangasawa ni Michael at hindi siya komportableng sagutin ang mga iyon. Mas kailangan ko po kasing magtrabaho ngayon. Yung sweldo ko po ay sapat lang pambayad sa renta at sa mga gastusin. Bakit hindi ka mag-sideline iha para makaipon ka, pandagdag sa pag-aaral mo? Ako noon, kahit madaling araw ay nagtatrabaho pa rin. Gusto sanang sabihin ni Sharon na huwag itong umasa na porke magkakaasawa ng tulad ni Michael ay gaganda na ang buhay niya ng walang kahirap-hirap. Naging simple lamang ang kasal ni Michael at Charis. Matapos noon ay nagtungo sila sa Boracay para magbakasyon ng ilang araw. Bumili rin si Michael ng bagong bahay kung saan balak nilang bumuo ng masayang pamilya. Noong una ay palagi nilang binibisita si Sharon. Pero nang tumagal, 1 o 2 beses kada buwan na lamang dumadalaw si Michael. Anak, nawalan ka na talaga ng oras sa akin. Malungkot na wika ni Sharon. Hindi naman sa ganun ma. Iniiwas ko lang si Charis dahil hindi maganda ang pagtrato mo sa kanya. Ayaw kong lumala pa ang relasyon ninyo. Kung alam ko lang, nilalaso ng babaeng yun ang utak mo. Ma, mahal kita at mahal ko rin si Charis.
Sana naman ay wag mo akong papiliin sa inyong dalawa dahil nasasaktan ako. Mahirap naman talagang pakisamahan si Sharon, lalo't marami siyang sinasabi tungkol kay Charis. Tulad na lamang ng pananamit nito, maingay na paghahalo ng kutsara sa baso sa tuwing magtitimpla ng juice o ng kape. Malakas raw itong tumawa at kung ano-ano pa. Hindi naman nagsasalita si Charis, pero siguro yung mga saloobin niya ay sinasabi niya kay Michael. Lalong ikinainis ni Sharon ang bagay na ito. Kunwari pang mabait pero halata namang pagpapanggap lang ang ginagawa niya para masolo ang anak ko. Oportunistang probinsyana. Bulong niya sa sarili. Isang araw, sumakit ang tiyan ni Sharon, dahilan para mahirapan siyang huminga. May mas malapit sanang public hospital sa kanilang bahay, pero mas pinili niyang pumunta sa private hospital dahil iniisip niya na baka hindi naman siya maasikaso sa pampublikong ospital sa dami ng pasyente. Wala pang 30 minutos ay nasa labas na siya ng doctor's office. Mas maganda talaga dito sa private, tahimik at walang gaanong pila. Asikaso pa ng mga empleyado, mabango at malinis. Sa isip-isip ni Sharon habang hinihintay na tawagin ng doktor. Ilang sandali pa, narinig niya ang pamilyar na boses ni Charis mula sa di kalayuan. Maging ito ay ikinagulat rin ni Sharon dahil sa sakit ng tiyan ay nakalimutan niyang doon nga pala ito nagtatrabaho. Mas gumanda si Charis ngayon at medyo nagkalaman. Inaasikaso nito ang isang pasyente sa wheelchair nang lapitan sila ng matangkad at gwapong doktor. Halatang interesado at may gusto ang doktor kay Charis base sa titig nito at makikipag-usap. Lalong nainis si Sharon dahil mukhang nakikipaglandian rin si Charis dahil panay ang ngiti nito sa doktor. Lalong sumama ang kanyang pakiramdam sa mga nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pinakasalan ni Michael ay may pagka-kerengking. Sabi ko na tama ang kutob ko sa babae na yan. Hindi na nakapagpa-check up si Sharon dahil ang mas iniisip niya ngayon ay papaano maiimulat ang mga mata ni Michael. Papaano niya maiiligtas ang anak mula sa kerengking na asawa. Kailangan niyang kumilos sa lalong madaling panahon. Pagka-uwi ng bahay ay agad niyang kinuha ang telepono upang tawagan si Michael. Anak, kumusta ka na? Okay naman ang lahat ma, bakit niyo naitanong? Galing kasi ako sa ospital kanina at nakita ko si Charis. Magpapa-check up sana ako pero medyo umokay ng pakiramdam ko kaya umuwi na lang ako. Siya nga pala Michael, napansin ko yung isang doktor, panay ang titig sa asawa mo. Ano naman ang problema dun ma? Maganda si Charis at normal lang yun. Kahit dati pa ay marami na talagang nagkakagusto sa kanya. Pero hindi lang yun Michael, mukhang nakikipaglandian din ang asawa mo. Ma, wala ka ba talagang tiwala kay Charis? Wika ni Michael na medyo galit na ang boses. Ma, si Charis lang ang kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan ko pagdating sa relasyon namin at nasubukan ko na yon sa tagal naming magkarelasyon. Ganun ba Michael? May tiwala ka sa kanya pero sa akin na nanay mo ay wala? Galit na tugon ni Sharon. Talagang kumukulo ang dugo niya kay Charis dati pa. Ang tingin niya rito ay isang gold digger, tamad at ngayon dumagdag pa ang pagiging kerengking nito. Papaano niya pa magugustuhan ang manugang kung puro hindi maganda ang nakikita niya? Ayaw niya lang namang masaktan si Michael sa huli pero kung hindi ito makikinig ay wala naman siyang magagawa. Noong sumapit ang ika-65 taong kaarawan ni Sharon ay naisip niyang magkaroon ng engrandeng selebrasyon sa isang mamahaling restaurant. Marami siyang inimbitahan ng mga kaibigan at dating katrabaho. Ayaw niya sanang makita si Charis sa araw na iyon pero siguradong hindi naman a-attend si Michael kung hindi kasama ang asawa. Masaya ang naging selebrasyon lalo na't magaling ang nakuha niyang MC. Maraming pa-contest at higit sa lahat ay masarap ang pagkain. Paminsan-minsan ay sinusulya pa ni Sharon si Charis na noon ay tahimik lang at pangiti-ngiti sa mga bisita. Marami ang pumuri kay Sharon, lalo na sa mga narating niya sa buhay, trabaho at kung paano niya napalaki si Michael ng mag-isa. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, nagsalita si Michael upang batiin ang pinakamamahal na ina at sabihin na rin ang isang sorpresa.
Ma, ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa iyo ay sa March kapag pumunta ka sa maternity hospital para makita ang iyong apo. Nagpalakpakan ang mga bisita at bumati ng congratulations. Sa March? Ibig sabihin, 4 na buwan na siyang buntis? Bulong ni Sharon sa sarili na noon ay napilitan lamang umiti sa harap ng mga bisita. Matagal niya ng pangarap ang magkaapo, pero ngayong nalaman niya ay nilamon na naman siya ng selos. Ang isipin pa lang na lalong mawawala ng oras si Michael para sa kanya at may kahati na naman sa pagmamahal ang labis niyang ikinalulungkot. Kung hindi lang sana dumating si Charis sa buhay nila. Dahil sa inis, tumayo si Sharon. Sigurado ka bang ikaw ang tatay ng ipinagbubuntis niya? Kitang-kita ko sa ospital habang nakikipaglandian niya sa doktor. Napatahimik ang lahat, lalo na si Michael. Nasaktan at disappointed siya sa ginawa ni Sharon. Gusto niyang magsalita, pero mas pinili niyang alalayan ng asawa upang lisanin ang lugar na iyon. Nagpatuloy ang kasiyahan ng mga bisita na parang walang nangyari. Isa sa mga kaibigan ni Sharon ang lumapit upang suportahan siya. Ibinahagi nito ang tungkol sa kanyang anak na kahihiwalay lang sa asawa. Alam mo, ganyan din ang anak ko. Sinabihan ko noon pero hindi naman nakinig. Ngayon, naghiwalay sila ng asawa niya. Kahit walang ambag ang babae, hati sila sa lahat ng ari-arian. Buti na nga lang at hindi sila nagkaanak. Wika nito habang tinatapik ang balikat ni Sharon. Nasasaktan lang ako, Flor. Gusto kong magkaayos kami ng anak ko. Pero matapos ng mga nasabi ko kanina ay baka tuluyan na siyang magalit. Huwag kang mag-alala. Anak mo siya at siguradong maiintindihan niya ang lahat. Pero mukhang walang balak si Michael na kausapin pa ang kanyang ina. Ilang beses nang tumatawag si Sharon pero hindi niya iyon sinasagot at kinagabihan ay blinak niya pa ito. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Hindi makatulog ng maayos si Sharon dahil namimiss niya na si Michael. Gusto niyang marinig ang boses nito pero wala naman siyang magawa. Pinagsisisihan niya ang mga nasabi niya pero hindi pa rin nagbabago ang tingin niya kay Charis. Sa totoo lang ay lalo pa siyang nakumbinse na baka iba nga ang tatay ng ipinagbubuntis nito. Baka sinadya niyang lasunin ang utak ni Michael upang maitago ang katotohanan. Paano na lang kung isang araw ay hindi na ako magising mula sa pagkakatulog? Baka mabulok na lang ang katawan ko dito sa bahay nang walang nakakaalam. Naluluhang wika niya sa sarili. Pero isang araw, biglang dumating si Michael. Nabuhayan siya ng loob nang makita ito. Anak, buti naman at pumunta ka rito. Ma, nandito ako para makausap ka ng masinsinan. Michael, kung tungkol yan sa nasabi ko noon ay pinagsisisihan ko na. Ma, kung talagang nagsisisi ka, sumama ka sa akin. Mag-sorry ka kay Charis. Bakit naman ako hihingi ng sorry sa kanya? Ano bang ginawa ko? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil totoo ang sinasabi ko. Nakita ng mga mata ko ang pakikipaglandian niya sa doktor. At kung hihingi ako ng dispensa sa kanya, parang lumalabas na nagsisinungaling ako. Sige ma, aaminin ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Sana una pa lang sinabi ko na sa iyo ang totoo. Marami kang hindi alam na nangyari sa buhay ko. Si Charis ang nagligtas sa buhay ko ng ilang beses. Naalala mo ba nung hindi ako umuwi ng ilang araw? Iyon ay dahil nadala ako sa ospital. Si Charis ang nagdala sa akin nung makita niyang wala akong malay sa sakayan ng bus. Madaling araw na noon at wala nang masyadong tao. Nagkataon naman na pauwi na rin siya galing sa trabaho. Nakita niyang wala akong malay. Nasaksak ako at pinagtulungan bugbugin ng mga holdupper. Kung hindi siya dumating ay baka patay na ako ngayon, ma. Hindi ko na nagawa pang sabihin sa'yo dahil alam kong mag-aalala ka lang. Nung mga panahong napariwara ang buhay ko dahil sa barkada, si Charis din ang tumulong sa akin na muli ako makarecover at bumalik sa dati. At yung sinasabi mong doktor na kalandian niya sa ospital, sa kanya ako nagpapakonsulta. Nalulung ako sa ipinagbabawal na gamot noon, ma. Kaya nagawa kitang pagnakawan. Pero dahil kay Charis at sa doktor na yon, muli akong nakarecover.
Nagawa kong graduate ng college. Nagawa kong iwasan ang mga kabarkada ko na may masamang impluwensya sa akin. Dapat nga, magpasalamat ka pa kay Charis. Ako itong nahihiya sa kanya. Sa totoo lang, ayaw na sana kitang kausapin kahit kailan. Pero pinilit niya akong kausapin ka. Sabi niya matanda ka na raw at baka naboboard ka lang dito sa bahay kaya ka nagkakaganyan. Ni minsan, walang sinabing masama si Charis patungkol sa iyo, ma. Pero kahit hindi siya nagsasalita ay alam kong nasasaktan siya sa mga sinasabi mo. Yung sinasabi mong wala siyang pangarap sa buhay, marami siyang pangarap at pinagsisikapan niya yon. Sa totoo lang, gusto niya talagang maging doktor, pero wala siyang sapat na pera. Nag-offer ako sa kanya na ako nang bahalang magbayad ng tuition fee, pero tinanggihan niya ako. Gusto niyang magsikap para sa kanyang mga pangarap. Wala pa naman sana kaming balak na magkaanak dahil gusto niya munang ipagpatuloy ang pag-aaral para maging isang ganap na doktor. Pero kinumbinsi ko siya na baka kapag nagkaanak kami ay magbago ng pakikitungo mo sa kanya. Pero nagkamali ako. Lalo lang palang lalala. Magagalit ka lang pala kapag nalaman mo. Minahal ako ni Charis kahit noong walang-wala pa ako. Mga panahong hindi ko alam kung may patutunguhan pa ba ang buhay ko. Hindi siya mukhang pera tulad ng iniisip niyo, ma. Napakabait niya at matulungin. Kung ipagpapalit niya ako sa ibang lalaki, sana noon pa. Tama kayo. May gusto sa kanya ang doktor na yon. Pero mas pinili niya ako. Kaya walang dahilan para magselos at maghinala ako sa asawa ko. Ilang buwan na lang ay manganganak na si Charis at gusto ko sana magkaayos tayong lahat para sa bata. Noong mga oras na yon ay umiiyak na si Michael. Napaiyak na rin si Sharon sa kanyang mga nalaman. Hindi niya lubos akalain na muntik na palang mawala sa kanya si Michael at si Charis pala ang nagligtas sa kanya. Sorry anak, gusto kong humingi ng tawad kay Charis pero patatawarin niya kaya ako matapos ang lahat ng nangyari? Ma, sabi ko naman sa'yo, mabuti siyang tao at siguradong matutuwa yun kapag nakita ka. Maswerte ako dahil siya ang napangasawa ko. Tumango-tango lamang si Sharon. Tama ka anak, siya ang babaeng para sa'yo. Noong araw na manganak si Charis ay nakaabang na si Sharon. Excited na siyang makita ang apo. Naging maayos na ang pakikitungo niya sa manugang at doon ay unti-unti niyang napagtanto na tama si Michael. Napakabuti nga nito at talagang marunong sa buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.